10 taong gulang si Naomi nang maramdaman niya na kung paano mawasak ang kanyang mundo. Nakaupo siya sa luma at kupas na sofa at may notebook sa kandungan. Mula sa kusina ay lumalabas ang mga boses na mataas at matalim. Sinungaling! Sinungaling ka! Sigaw ng kanyang ina na si Carol at nanginginig sa galit. Lahat ng gabing wala ka? Akala mo ba hindi ko napapansin? Wala kang dapat palakihin. Sagot ng kanyang ama at puno ng pagdepensa sa sarili. Isang pagkakamali lang yun. Isang beses? Huwag mo akong niloloko. Akala mo ba engot ako? Humihikbi na si Carol. Matagal ko na siyang nakikita. Yung babae mo, hindi mo man lang kami inisip ng mga anak mo. Napatigil ang lapis ni Naomi sa gitna ng pagsusulat. Kumunot ang kanyang noo, nilipat niya ang tingin sa pintuan kung saan nakatayo ang kanyang kapatid na si Caleb at nakahawak sa laruan nitong truck. 6 na taong gulang pa lang ito at ang mga matay puno ng pagkalito. Katabi niya ang bunsong si Mia, 4 na taong gulang at tinanggal ang hinlalaki sa bibig at bumulong. Bakit sila nag-aaway ulit, ate? Inilapag ni Naomi ang notebook at tinapik ang sofa. Halika dito, umupo ka. Umakyat si Caleb at sumandal sa balikat niya, habang si Mia naman umakyat sa kanyang kandungan. Niyakap ni Naomi ang mga kapatid ng mahigpit, kahit na natatakot na rin naman siya sa mga nangyayari. Bumukas ang pinto ng kusina ng malakas. Dumating ang kanilang ama na mabilis ang yabag at namumulang mukha. Natigilan ito nang makita si Naomi habang yakap ang mga kapatid. Sandaling kumislap ang pagka-guilty sa mga mata nito, ngunit agading umiwas ng tingin. Mag-impake ka! Malakas na sigaw ni Carol mula sa likod at basang-basa ng luha ang mukha. Lumayas ka! Mama! Hindi napigilang makisali ni Naomi. Bakit mo po papaalisin si Papa? Huwag kang makialam, Naomi. Palalayasin ko yan. Kasi manloloko yan. Bumulong ang ama nila ng kung ano na hindi niya naintindihan. Kinuha ang susi ng motor at ibinagsak ang pinto ng malakas. Halos gumalaw ang dingding ng dahil doon. Nanginig si Mia sa kanyang kandungan habang umiiyak. Babalik pa po ba si Papa? Pinilit ni Naomi na lunukin ang bigat na nararamdaman. Galit lang siya ngayon. Nag-aaway na naman sila. Palagi naman ganyan. Baka babalik din. Bumagsak sa silya ang kanilang ina at itinakip ang mukha sa palad. Sa pagitan ng mga hikbi, lumalabas ang salitang sana'y hindi na narinig pa ni Naomi. Wala nang pagmamahal ang tatay ninyo. Iniisip lang niyang sarili niya. Gusto niya nang abandonahin tayo. Ayaw niya na tayong sustentuhan dahil kulang pa sa kabit niya at sa mga anak niya ron. Mas hinigpitan ni Naomi ang yakap at itinulak ang ulo ni Mia sa kanyang balikat upang hindi nito marinig. Ngunit siya mismo'y narinig ang lahat at naiintindihan niya yon kahit 10 taong gulang pa lang siya. Kinagabihan, matapos makatulog ang kanilang ina sa kakaiyak, dahan-dahang pumasok si Naomi sa kwarto nilang tatlo. Gising pa si Caleb at kumikislap ang mata sa dilim. Ate Naomi, bulong ni Caleb. Paano kung hindi na bumalik si Papa? Umakyat si Naomi sa kama at humiga sa tabi nito. Ayos lang tayo kahit ganon. Pero malungkot si Mama, dagdag pa nito. Paano kung umalis din siya? Hindi yan. Hindi tayo iiwan ni Mama kahit anong mangyari. Mama natin yun eh. Bulong ni Naomi. Matulog na kayo. Nang bumigat na ang paghinga ng kanyang mga kapatid, saka lamang bumitaw ang sariling luha ni Naomi. Ayaw niyang makita ng mga ito na umiiyak siya. Kailangang maging matatag siya. Mas matatag kesa sa kanilang nanay, mas matatag kesa sa kanilang papa. Lumipas ang mga araw, naging linggo, mga buwan at mga taon. Hindi na bumalik ang kanilang ama. Sa simula, palagi pang nakatingin si Naomi sa pinto tuwing gabi. Umaasang bubukas yon at ang kanilang ama
hanggang sa tuluyan niyang naintindihan na hindi na talaga ito uuwi. "Huwag na kayong aasa sa walang kwenta niyong ama," sabi ng nanay niya isang umaga habang naghahanda ng baon. "Lagi lang kayong bibiguin ng lalaking yon. Tandaan niyo yan. Hindi na magsusustento yan at ako na lang ang nagtatrabaho para sa inyo." Tumango si Naomi kahit masakit sa loob niya. Ayaw niyang makita ang ina na unti-unting nagiging matalim na para bang naubos na ang kakayahang magmahal. Sa eskwela, pinilit niyang umiti. Tinulungan si Caleb sa pagsusulat tuwing reses. Iniipitan ng ayos ang buhok ni Mia bago pumasok sa klase. At sinasabi sa guro na ayos lang siya kahit may halatang stress sa murang edad. Abala na kasi sa trabaho ang kanilang ina, kaya siya ang nag-aasikaso sa mga kapatid niya. Isang linggo, dumalaw ang kapitbahay nila at nagdala ng tsismis. Narinig ni Naomi ang mga bulungan sa pasilyo. "Alam mo ba, doon na siya nakatira sa babae niya. Iniwan na kayo." Pumutok ang boses ng kanyang ina. "Wala akong pakialam. Hayaan mo siyang mabulok doon kasamang kabit niyang amoy isda." Sumandal si Naomi sa pader. Kinagabihan, habang natutulog ang mga kapatid, nakatitig siya sa kisame. Para siyang salaming may bitak. Ang kalahati, bata pa rin, at ang kalahati ay pinilit maging matanda para unawain lahat ng sitwasyon niya. Subalit isang tao ang darating sa kanilang buhay na magpapabago ng lahat. Nang unang beses na nakita ni Naomi si Wilfred, nakatayo ito ng medyo nahihiya sa maliit nilang sala. Gayunpaman, marami itong dalang pagkain para sa kanila. "Eto si Tito Wilfred ninyo," wika ng kanilang ina na si Carol. Halata ang siya sa tinig. Kumikislap ang mga mata ng kanilang ina sa paraang matagal nang nawala simula nang mawala ang papa nila. Nakaupo si Naomi sa sahig kasama sina Caleb at Mia at nakakalat ang kahon ng Crayola sa pagitan nila. Tumingala siya habang kunot ang noo. Hindi niya gusto ang mga estranghero sa bahay, lalo na ang mga lalaki. Hello!" bati ni Wilfred ng mahinahon. Lumuhod para hindi masyadong matangkad sa harapan nila. "Nagdala ako ng pagkain para sa inyo. Pizza saka ibang tinapay. Sabi ng mama nyo, mahilig kayo sa mga tinapay. At nagdala rin ako ng fruit juice." Nagliwanag ang mga mata ni Caleb. "Ako po, gusto ko." Si Mia naman, nanatiling mahiyain at isinumsob ang mukha sa balikat ni Naomi. Hindi sumagot si Naomi, niyakap lang niya ang mga kapatid ng mas mahigpit at tinitigan si Wilfred. Napabuntong hininga ang kanyang ina. "Naomi, huwag kang bastos. Batiin mo naman si Tito Wilfred ninyo." Huminga ng malalim si Naomi. "Hello po, ako po si Naomi." Lumipas ang mga linggo, paulit-ulit na bumabalik si Wilfred. Minsan tuwing linggo, minsan sa mga gabing may pasok. Lagi itong nagdadala ng maliit na regalo at pagkain. Mahinahon itong magsalita at talagang mabait sa kapwa o kahit na sino man. "Kumusta ang eskwela, Naomi? Ano ang paborito mong subject?" Nakangiting tanong ni Wilfred. Nagkibit balikat lang si Naomi at alanganing sumagot. "Math po." "Math? Mabuti yan. Magaling ako sa math nung nag-aaral pa lang ako. Kapag may hindi ka maintindihan, pwede kang magpaturo sa akin." Tumango na lang si Naomi. Pero habang tumatagal, nakita niyang napalapit na ang mga kapatid nito. Dahil iniwan na sila ng papa nila, ang presensya ni Wilfred ang pumuno ng lahat ng pagkukulang. Si Naomi lang talaga ang mas kumilatis na natiling nasa gilid at palaging nakamasid. Tila nag-aabang siya kung magkakamali man si Wilfred ni isa man sa kanila. Isang gabi, nadatna ni Naomi ang ina na kumakanta habang nagluluto sa kusina. "Mama," maingat na tanong ni Naomi, "bakit lagi na lang pong nandito si Tito Wilfred?" Huminto si Carol sa hinahalo nito. "Dahil inaalagaan niya tayo. Tumutulong siya sa atin at boyfriend ko siya." Kumunot ang noo ni Naomi. "Pero hindi po siya si Papa." Bumagsak ang kutsara ng kanyang ina sa kawali. Lumapit ito, lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata.
Naomi, makinig ka. Ang tunay niyong ama, wala na siya. Pinili niyang iba. Naintindihan mo ba? Dahan-dahang tumango si Naomi. Hinaplos ni Carol ang pisngi niya. Pero si Wilfred, gusto niyang manatili. Gusto niyang tumulong sa atin. Tanggap niya ako, tanggap niya kayo. Hindi mo kailangan mahalin agad pero bigyan mo siya ng pagkakataon. Napanguso si Naomi. Paano po kung iwan din niya tayo? Nanatiling mabigat ang tanong na yon. Walang sagot ang kanyang ina. Niyakap na lang siya nito ng mahigpit at bumulong. Kung mangyari man, kakayanin natin. Isang hapon, inalok ni Wilfred na ihatid sila pauwi galing eskwela. Nauuna si Caleb, humahagik-hik, habang si Mia naman walang tigil na nagkakwento tungkol sa sapatos nitong bago. Mabagal na naglakad si Naomi at palingalinga. Bakit mo po ginagawa to? Ginagawa ang ano? Nagulat na tanong ni Wilfred. Eto po, kami sa pagtulong po sa amin, pagsundo kasama namin at pagbili ng kung ano-ano. Huminga ito ng malalim saka ngumiti. Dahil dapat inaalagaan ng pamilya. Kumunot ang noo ni Naomi. Pero hindi mo po kami pamilya. Hindi mo naman po kami anak. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit ang bait niyo po sa amin. Ano bang magandang dahilan para maging mabait ang isang tao? Isa pa, hindi lang naman kadugo ang pwedeng ituring na pamilya. Kahit sino, basta kayang magmahal sa inyo ng totoo. Malumanay nitong sagot. Hindi nagsalita si Naomi pero alam niyang tumatak yun sa kanya. Na baka nga may isang taong hindi nila kaano-ano ang pwedeng mag-aruga at magmahal sa kanila. Paglipas ng buwan, napansin ni Naomi ang mga pagbabago. Hindi na palaging walang laman ang refrigerator nila. May bagong tsinelas si Caleb na walang butas. May bagong ribbon si Mia para sa buhok. At si Naomi may mga bagong notebook. Hindi na sila nahuhuli sa mga bayaran sa school at palagi pang may mga gamit na magaganda. At ang lahat ng yon sa tito nila nanggagaling. Kay Wilfred na itinuturing silang pamilya at ginagawang maginhawa ang buhay nila. Isang gabi, narinig niyang tumawa si Carol sa biro ni Wilfred. Totoong tawa, hindi pilit, hindi pagod, at napatigil si Naomi roon at nagulat. Kinagabihan, habang tinutulungan ang mga kapatid, nagtanong si Mia. Ate Naomi, si Tito Wilfred ba? Papa na natin? Tumingin si Naomi rito. Hindi, tito lang siya. Pero parang papa siya, bulok ni Mia bago tuluyang nakatulog. Nakatulala si Naomi ng matagal. Ayaw man niyang aminin, pero hindi mali si Mia. Mas nagiging ama nga ito kaysa sa tunay nilang papa. Natatawag na ni Mia at Caleb na papa ang bagong boyfriend ng mama nila. Hanggang isang araw, natawag na lang ni Naomi na papa si Wilfred. Nadapa si Caleb habang naglalaro, sugatan ng tuhod at dumugo. Umiiyak ito ng malakas habang naghahanap ng first aid kit ang mama nila. Tahimik na lumuhod si Wilfred, nilinis ang sugat ng kanyang kapatid. Hawak-hawak ni Caleb ang kamay ni Naomi habang nanginginig. Napapikit si Naomi at bumulong kay Caleb. Ayos lang, si Papa ang mag-aayos niyan. Natahimik sila sandali. Tumingala si Wilfred. Nagulat, ngunit agad lumambot ang mga mata. Ngumiti ito ng marahan at ipinagpatuloy ang paglalagay ng gamot na parang walang narinig. Gusto sanang bawiin ni Naomi ang salita. Natatakot na baka maglaho ang lahat kung tatawagin niya yon. Pero nanatili pa rin si Wilfred at mukhang hindi na mawawala sa kanilang mga buhay. Mula noon, ang dating si Tito Wilfred ay naging papa. At kahit bantay pa rin ang puso ni Naomi, may maliit na bahagi na nagsimulang umasa. Iba na ang pakiramdam sa bahay simula nang magpakasal sina Carol at Wilfred. Umalis na kasi sila sa dating pangit na tirahan at lumipat sa mas magandang bahay ng stepfather nila. May mga paupahan kasing mga pwesto sa bayan si Wilfred. May negosyong fish pond at poultry. Ang mga kapatid,
Magaganda rin ang buhay sa ibang bansa. Kaya silang mga stepchildren nakakatamasa na ng maginhawang buhay. Hindi rin naman kasi madamot at hindi masama ang ugali ni Wilfred. Kaya kapag may mga sinasabi ang stepfather nila, talagang nakikinig at sumusunod silang magkakapatid. Caleb, tapusin mo muna ang agahan bago maglaro. Mia, walang ice cream bago pumasok sa eskwela. At mas banayad sa kanya. Naomi, huwag mong kalimutan ang quiz mo sa math ngayon. Kaya mo yan, anak. Anak, bawat banggit ng salitang yon ay nag-iiwan ng init sa kanyang dibdib. Dahil kahit isang beses, hindi niya nakita o ipinaramdam sa kanila na hindi sila totoong mga anak ni Wilfred. Isang linggo, inilabas ni Wilfred ang isang bisikletang maliit mula sa gilid ng bahay. Halos lumuwa ang mga mata ni Caleb sa sobrang saya. Para sa akin po ba yan? Ngumiti si Wilfred. Siyempre, ikaw ang magiging pinakamabilis na rider dito sa kalsada kapag natutunan mo na. Nakatayo si Naomi sa may pintuan. Nakahalukip-kip ang mga braso at kunwaring hindi interesado. Pero hindi niya napigilang sumunod palabas. Kumakabig si Caleb habang hawak ni Wilfred ang likod ng upuan. Huwag mo bang bibitawan, Papa? Sumagot naman agad ang kanilang stepfather. Hindi. Sige, pedal ka lang. Nagpedal si Caleb na parang hinahabol ng aso. Paikot-ikot ang manibela na parang lasing na pato. Tinakpan ni Naomi ang bibig para pigilan ng tawa. Tingin ka sa unahan, hindi sa paa mo. Sabi ni Wilfred. Doon ang galing ang balanse. Mahulog po ako. Reklamo ni Caleb. Hindi, kasi nandito ako. Matatag at puno ng kumpiyansa ang tinig ni Wilfred. Kitang-kita ni Naomi kung paanong unti-unting naglaho ang takot ni Caleb at napalitan ng determinasyon. Sa wakas, matapos ang ilang subok, binitiwan ng kanilang stepfather ang bisikleta. Umabante si Caleb, nanginginig pero nakakapagpaandar na. Ate Naomi, tingnan mo, kaya ko na! Sigaw ni Caleb. Napangiti si Naomi kahit pinipigil niya. Ang galing mo, Caleb! Tuwing gabi, tinutulungan sila ni Wilfred sa mga homework nila kahit halatang pagod na ito galing sa maghapong trabaho. At ang nanay nilang si Carol, sa bahay na lang at inaalagaan silang mag-aama. Habang lumilipas ang mga buwan, may iba pang napansin si Naomi. Hindi mahilig bumili si Wilfred ng bagong gamit para sa sarili. Kahit butas na ang sapatos, kung hindi pa ipipili ng nanay nilang si Carol, hindi pa bibili. Pero pagdating sa kanila, gusto nitong mayroon sila, lalo na silang mga bata. Mabait ito sa kanila at mas lalo niyang naintindihan nang marinig ang pag-uusap ni na Carol at Wilfred. Hindi mo ba gustong magkaroon ng anak na sarili mo? Tanong ng kanyang ina. Tipid nang ngumiti si Wilfred. Silang mga anak ko. Sapat na yon. Alam mo naman na hindi ko kayang magkaroon ng anak. Kaya kahit hindi ako ang tunay na tatay ng mga anak mo, okay lang sa akin. Mahal ko sila. Kaya simula noon, nawala na ng tuluyan ang mga pagdududa ni Naomi kay Wilfred. Tinuring na talaga nila itong ama at habang lumilipas ang mga taon, mas lalong lumalalim ang pag-ibig nilang magkakapatid para rito. And now, our debutante's first dance with her father. Nakangiting sabi ng MC. Napangiti si Naomi nang lumapit si Wilfred. Tumawa siya nang makitang nagloloko pa ang kanyang amain. Matagal na rin pala na nagpapakaaba si Wilfred sa kanila. Naninikip ang dibdib ni Naomi. Pinigilan niyang maluha para hindi masira ang ayos ng kanyang mukha. Inilahad ni Wilfred ang kamay. Pwede ba, prinsesa namin? Ngumiti si Naomi. Of course naman po, Papa. Habang naglalakad ang amain patungo sa gitna, pumalakpak ang mga bisita. Nagdilim ang ilaw at sila lang ang binigyan ng liwanag. Nagsimulang lumakas ang tugtugin, inilagay ni Wilfred ang isang kamay sa kanyang bewang at marahang ginabayan siya sa sayaw. Sumunod si Naomi at mas lalong napangiti. Napakaganda naman ang anak namin, natatawang sabi ni Wilfred. Salamat po, Papa. Kumakabog ang tinig ni Naomi. Kayo po ang dahilan kung bakit po ako narito ngayon.
Umiling ito at parang Santa Claus na tumawa. Huwag mong ilagay sa akin ang lahat ng credit. Ako ang maswerte kasi dumating kayo sa buhay ko. Nagkaroon ako ng pamilya at nagkaroon ng chance na maging ama sa inyong lahat. Papa, gusto ko pong sabihin to. Nanginig ang boses niya. Salamat po sa lahat, sa pagpasok sa buhay namin kahit hindi nyo naman po kailangan. Sa pagpapalaki po sa amin ni Mia at Caleb na parang sarili nyong mga anak. Sa pagmamahal po kahit hindi po kami laging madaling mahalin. Hindi lang po kayo basta amain sa amin. Kayo po ang tunay naming ama sa lahat ng paraan. Hindi ko po mararating kung nasan man po ako ngayon kung wala po kayo. At gusto ko pong malaman ninyo, kahit 18 na po ako, palagi po akong magiging munting anak ninyo. Ngumisi si Wilfred. 18 ka na. Pwede ka na mag-boyfriend. Ikaw, may mga nakaabang na. Nanlaki ang mga mata ni Naomi. Papa. Pero dapat responsable ka. Maluwag kami sa inyo ng mama nyo. Kaya huwag niyong sanang sirain ang tiwala namin. At kung may sino mang magpapaiyak sa'yo, ako ang bahala sa kanya. Masaya ang pamilya ni Naomi. Parang wala na nga siyang mahihiling pa. Iyon nga lang, hindi lahat ng bagay sa mundo nananatiling masaya, nananatiling maganda. Wilfred, sinabi ko na sa'yo, wala nga akong alam. Hindi ko naman alam na malulugi yung poultry. Kung hindi mo lang sana pinamanage sa akin, edi sana wala tayong pinag-aawayan ngayon. Bulalas ni Carol. Mahinahon pero may bigat ang sagot ng kanyang amain. Ang akin lang naman, ipaliwanag mo kung ano nangyari. Kasi hindi ko alam kung paano nagkaroon ng financial loss sa previous na 2 buwan. Naipaliwanag ko na nga ang side ko. Ano pa bang gusto mo? Naiinis na sabi ni Carol. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Napatigil si Naomi sa pagsusulat. Bihira lang na makita niyang mag-away ang dalawa. Kaya ganoon na lang ang gulat niya. Hindi mo talaga ako nauunawaan. Malamig na sabi ng kanyang ina bago padabog na pumasok sa kwarto. Nakatitig si Naomi sa kanyang papel. Masakit ang dibdib niya pero hindi siya nangialam. Lalo na at away mag-asawa iyon. Nagpatuloy ang mga araw pero alam niyang mabigat pa rin ang tensyon sa pagitan ng kanilang mga magulang. At kahit hindi ipahalata, nakakaramdam na silang magkakapatid. Ate, bakit laging nang galit si mama kay papa? Tanong ni Caleb sa kanya. Huminga ng malalim si Naomi. Hindi ko nga rin alam. Huwag kang mag-alala. Mag-aayos din yan sila. Sinabi niya yon dahil yun ang dapat sabihin ng isang ate. Pero hindi rin siya sigurado dahil habang tumatagal ang away, mas lalong nangangamba si Naomi. Isang Biyernes ng gabi, sumabog ang pagtatalo ng mas malakas kaysa sa dati. Nasa sala si Naomi habang tinuturuan si Mia nang marinig ang sigawan. Trabaho ka ng trabaho. Paano naman ako? Sigaw ng kanilang ina. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Para sa mga bata. Tugon ni Wilfred at may halong pagkadismaya. Alam mo namang inaayos ko ang problemang iniwan mo sa negosyo. So, ako na naman ang sinisisi mo? Sabi na nga na hindi ako. Pero, paano naman ako bilang asawa mo? Wala ba akong halaga? Puno ng hinanakit na tanong ni Carol. Bahagyang natigilan, nagkatinginan silang magkakapatid. Saka napalingon sa pasilyo kung saan nagsasalpukan ang mga tinig. Gumiti si Naomi at pinilit maging kalmado. Sige, tuloy lang tayo sa aralin natin. Maayos din sila. Huwag tayong mangialam. Ngunit mahina ang bulong ni Mia sa kanya. Maghihiwalay ba sila? Naninikip ang dibdib ni Naomi. Ayaw niyang mangyari yon. Hindi pwede. Ayaw na niyang mawala ng ama. Umiling siya ng mariin. Hindi sila maghihiwalay. Kasal sila. Saka papanatin siya. Maaayos din yon katulad ng mga naging away nila dati. Kinagabihan, nadatnan ni Naomi si Wilfred sa balkonahe.
Halatang marami itong problema na dinadala. Parang biglang tumanda ang mukha nito. Lumapit siya ng marahan. Papa, nagulat ito at agad nang ngumiti. Naomi, hindi ka pa natutulog? Umupo siya sa tabi nito. Hindi po ako makatulog. Napabuntong hininga ang kanyang amain at hinaplos ang buhok niya. Pasensya ka na kung naririnig niyo ang mga away namin ng mama niyo. Marami lang talagang problema. Masama na po ba talaga? Tanong niya rito. Tahimik saglit ang kanyang amain bago nagsalita. Mahirap ang buhay mag-asawa, anak. Minsan nag-iibang hugis ng pag-ibig. Pero ayoko mag-alala kayo na magkakapatid. Ano man ang mangyari, hindi ako titigil na maging papa ninyo. Nanlalamig at nag-init ang mga mata ni Naomi. Pero kayo po ni Mama, aayos pa po ba kayo? Hindi agad nakasagot si Wilfred. Sa huli, marahan itong sinabi. Patuloy akong susubok dahil ang pamilya ipinaglalaban. Hindi ko madaling susukuan ng mama ninyo. Problema lang naman yun at maayos pa. Tumango si Naomi habang pinipigilan ang luhang namumuo. Gusto niyang yakapin ito, piliin na mangakong hindi sila mawawasak. Pero sa halip, bumulong na lang si Naomi. Salamat po, Papa. Lumipas ang mga linggo at lalong nagkaroon ng tensyon. Lalong nanlamig ang kanilang ina na si Carol. Si Wilfred naman, pilit na bumabawi at nagdadala ng bulaklak, tumutulong sa gawaing bahay. Palaging may pasalubong na paboritong pagkain ni Carol, ngunit halos hindi pinapansin. Pinanood ni Naomi ang lahat na parang ulap na unti-unting nagdidilim. Isang hapon, naglakas loob siyang magbahagi sa kanyang best friend tungkol sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Palagi silang nag-aaway, sabi ni Naomi habang nasa cafe sila. Hindi ko alam ang gagawin, parang kapag nagsalita ako ng mali, masisira lahat. Hinawakan siya ni Angge sa balikat. Naomi, hindi mo trabaho ayusin ang pagsasama nila. Hayaan mo na lang muna. Sila ang may problema, kaya sila lang ang makakaayos niyan. Napabuntong hininga si Naomi. Pero kung hindi ako kikilos, baka hindi sila maayos. Sana maayos sila kasi kung maghihiwalay sila, I don't think kaya namin na mawala si Papa. Mahal niya kami, yes, pero hindi niya kami tunay na anak. Mga anak kami ng mama namin, kaya kung maghihiwalay sila, natural na kay mama kami sasama. Ayaw naming maghiwalay sila. Ayaw na naming maranasan ng hindi kompletong pamilya. Lumambot ang mukha ni Angge. Kapit ka na lang sa pagmamahal ng stepfather ninyo. Maghiwalay man sila, siguro naman mahal nila kayong magkakapatid. Hindi magbabago yon. Napapikit si Naomi habang pinipigil ang luha. Sana nga lang talaga na kahit anong mangyari, hindi kukupas ang pagmamahal ni Wilfred. Pero kaya pa bang panatilihin ang pag-ibig kung marami na ang rason para mawala iyon? Isang hapon, mabilis ang lakad ni Naomi. Maagang natapos ang klase nila. Naisip niyang umuwi dala ang cinnamon rolls na paborito nilang buong pamilya. Sinadya niya pa yon sa bake shop na nasa mall. Ngunit nang palapit na siya sa sakayan at dumaraan sa siksik ng mga tao, biglang bumigat ang kanyang mga hakbang. Sa kabilang kalsada, sa lilim ng puno na may mga munting ilaw, naroon ang kanyang ina. Mama? Tanong ni Naomi. Hindi nag-iisa si Carol. Parang natigil ang tibok ng puso ni Naomi nang makita ang lalaking kasama nito. Matangkad, may itsura, at maayos ang bihis. At si Carol, ang mama niyang tumatawa na parang kinikiliti. Akala mo ay dalagang humahagikhik. Magkahawak ang kamay ng mga ito at sobrang lapit. May binubulong pa ang lalaki sa mama niya, sabay halik sa pisngi nito. Natigilan si Naomi, para siyang batong nakaharang sa agos ng mga tao at ingay. Sumakit ang dibdib niya. Hindi si mama. Hindi siya. Parang may sumasakal na kung ano sa kanya. Hindi siya makahinga. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, lapitan ang mga ito at magtanong,
pero ayaw gumalaw ng kanyang mga paa. Kaya tumalikod siya at dali-daling umalis. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan yon. Parang gusto niya na lang magpanggap na wala siyang nakita. Pagdating ni Naomi sa bahay, malamig ang kanyang mukha, mainit at mahapdi ang mga mata. Isinara niya ang pinto ng silid at ibinato ang bag sa sahig. "Mama, anong ginagawa mo?" "Bakit?" mariin niyang tanong habang ginugulo ang buhok. "Ang bait-bait ni Papa. Bakit ka nagloloko ng ganito?" Umuwi si Carol ng maglaon. Bawat tunog ay dinig ni Naomi. Ang katok ng takong sa sahig, ang kalampag ng mga plato habang naghahanda ng hapunan. Pinipisil niya ang kanyang sentido, pilit binubura ang alaala ng nakita niya. Ngunit nanatili yung parang anino na hindi na maitataboy pa. Kinagabihan, nang tulog na sina Caleb at Mia, nanatili si Naomi sa kusina. Umiinom ng tubig para lamang maiwasang matingnan ng ina. Napansin siya ni Carol. "Tahimik ka. May problema ba?" Napalunok si Naomi. "Pagod lang po." Sandali siya nitong pinagmasdan. "Maaga kang umuwi kanina, hindi ba?" Nanuyo ang lalamunan ni Naomi. Bago pa siya makasagot, ibinaba ni Carol ang hawak na basahan at lumapit. "Nakita kita kanina. Nakita mo kami ng kasama ko, hindi ba?" Parang lumubog ang puso ni Naomi. "Nagloloko ka, Mama. Bakit mo nagawa yun kay Papa?" "Hinaan mo ang boses mo. Huwag kang maingay." Hinawakan ng ina ang kanyang braso. "Naomi, makinig ka." Bahagya siyang umatras, ngunit lalo lamang hinigpitan ni Carol ang pagkakahawak sa kanya. "Huwag mong sasabihin kay Wilfred." Madiin at halos desperado ang tinig na sabi nito. "Wag na wag." Nanginig ang boses ni Naomi. "Mama, paano mo nagawa to?" Nanigas ang mukha ng kanyang ina. "Hindi mo naiintindihan. Gusto mo bang bumalik tayo sa hirap? Gusto mo bang magdusa ang mga kapatid mo? Kapag nalaman ni Wilfred, iiwan niya tayo at walang matitira sa atin." Mabilis ang paghinga ni Naomi. "Pero ikaw naman ang may kasalanan. Walang ginagawa si Papa. Ginawa mo pang panglalaki." "Mama naman, bakit mo to ginagawa kay Papa? Ang bait-bait niya, lalo na sa aming mga magkakapatid. Kahit hindi niya naman kami tunay na anak." "Mama, tama na," putol ni Carol sa mga gusto niya pang sabihin. "Naomi, anak, mahal mo ang mga kapatid mo, hindi ba? Gusto mong makapagtapos kayo, makakain ng 3 beses sa isang araw. Manahimik ka para sa kanila, para sa atin." Umiling si Naomi habang umaagos ang luha. "Hindi po tama ito. Hindi nararapat kay Papang ginagawa niyo sa kanya." Hinawakan ni Carol ang kanyang pisngi at pinilit siyang tumingin. "Ako ang tunay niyong ina. Ako ang kadugo mo, Naomi. Ano man ang mangyari, ako ang nagbigay sa'yo ng buhay. Utang mo sa akin ang buhay mo at kapag nasira tayo, sa tingin mo ba, mamahalin pa kayo ni Wilfred? Kaya kung ayaw mong mawala ang lahat ng to, manahimik ka na lang." Parang punyal na bumaon sa puso ni Naomi ang mga salitang yon. Gusto niyang magsumbong, magsabi ng totoo. Pero alam niya rin na may punto si Carol. Kapag naghiwalay ang mga ito, mawawala rin sa kanila si Wilfred. Naluluhan na lang na tiningnan ni Naomi ang kanyang ina. Hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit nagawa pa nitong manloko. Sobrang bait at buting asawa ni Wilfred at higit sa lahat, tinanggap nito silang mga hindi tunay na anak. Kaya nasasaktan siya para sa kanilang amain. "Hindi na po kita kayang tingnan ang katulad ng dati. Niloko ka po ni Papa dati, pero ngayon, ikaw na ang nanloloko sa taong mas deserve na maging tatay namin. Tapos ngayon gusto niyong magsinungaling pa ako?" Puno ng hinanakit ang boses ni Naomi. Umiwas ng tingin ang kanyang ina. "Maiintindihan mo rin balang araw. Magpapasalamat ka dahil iniingatan ko ang pamilyang ito." Tumalikod ito
iniwan si Naomi sa kusina na parang gumuho ang mundo. Sa kanyang silid, yumakap si Naomi sa unan habang pinipigil ang hikbi. Parang nahati siya sa dalawa. Ang isang bahagi ay sugatan sa pagtataksil, ang isa na may nakagapos ng pagkakasala. Sumulpot sa isip niya ang mukha ni Wilfred. Naaalala niya ang ginawa nito para sa kanilang magkakapatid. Ibinigay na nito ang lahat at walang hinihinging kapalit. Pero ang mama nila, winasak lang ang lahat. Sigaw ng puso ni Naomi na sabihin ang totoo at palayain si Wilfred sa kasinungalingan. Ngunit biglang sumagi sa isip niya ang mga kapatid. Ang pamilyang masisira kung lumabas ang totoo. Magagalit si Wilfred kay Carol at siguradong damay sila ni Caleb at Mia. Muling bumalik ang alaala ng 10 taong gulang na si Naomi. Ang batang iniwan ng ama, ang bigat ng katahimikan, ang mga galit na luha ng ina, hindi na niya muling kakayanin iyon. Isinubsob niyang mukha sa unan at paulit-ulit na bumulong. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinabukasan, sa eskwela, halata ang pagka-distract ni Naomi. Anong problema? Parang hindi ka natulog, tanong ni Angge. Umiling na lang si Naomi, ayaw niyang sabihin sa iba. Hindi pa siya handa na malaman ng ibang tao. Kumunot ang noo ng kanyang best friend. Naomi, kung ano man yan, kapag kinimkim mo, ikaw lang din ang mahihirapan. Umiling siya at mabilis ang pagkisap ng mata. Kapag sinabi ko, masisira pa rin ang lahat. Mas lalong nag-alala ang kaibigan niya, ngunit hindi na siya pinilit. Tandaan mo lang, hindi ka nag-iisa. Nandito ako, kapag hindi mo na kaya, pwede mo akong sabihan. Tumango si Naomi, ngunit mas mubigat lang ang dibdib. Kinagabihan, nakita niyang dumating si Wilfred at may dalang pasalubong para sa kanila. Ngumiti ito kahit halatang pagod. Naomi, anak. Wika nito. Binalahan kita ng highlighters kanina. Ito ang mga kulay na ginagamit mo, di ba? Napansin ko kasi nung nag-aaral ka nung isang gabi na wala ng tintang mga gamit mo. Napilitang ngumiti si Naomi, ngunit sa loob-loob ay winawasak siya ng guilt. Thanks po, Papa. Inilapag ni Wilfred ang mga dala at hinanap ang kanyang mga kapatid. Nang lumapit ito kay Carol, hinalikan ito ng kanyang mama na parang walang nangyari. Kumuyom ang mga kamao ni Naomi. Iniisip niya kung paano nito nagagawang magsinungaling ng ganoon kadali. Nagpaalam na lang siya. Nagtungo sa silid bago tuluyang bumigay ang mga luha. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Carol at marahang isinara ang pinto. Naomi, tandaan mo ang sinabi ko. Huwag kang magsasalita. Mangako ka. Tinitigan ni Naomi ang nanay niya na puno ng hinanakit. Bakit ako? Bakit ako ang kailangan magdala ng lihim na to? Mama, hindi ako magsusumbong. Pero sana tigilan mo ng panlalalaki mo. I-promise mo din na huli na yon. Oo, huli na. Hindi na ako magpapakita kay Manuel. Mataman siyang tiningnan ni Carol. Please, wag mo kong ilalaglag kay Wilfred. Gusto sanang sumigaw ni Naomi. Pero alam niyang walang mabuting maidudulot iyon. Mas lalo lamang guguho ang lahat. Sa huli, nanatili pa rin ang hinanakit niya kay Carol. Galit ako sa'yo dahil wala namang ginagawa sa'yo si Papa pero sinasaktan mo siya ng ganito. Bahagyang nasaktan ang mukha ni Carol, ngunit wala itong sinabi. Dahan-dahan na lang itong lumabas at iniwan siyang mag-isa roon. Sa mga sumunod na araw, parang naging entablado ang buong bahay. At si Naomi ang aktres na pilit isinasalang sa papel na hindi niya ginusto. Tuwing umaga, pinapanood niya si Carol na abalang gumagalaw sa kusina. Kumakanta na para bang buo at maayos pa rin ang mundo. Si Wilfred naman, gaya ng nakasanayan, ay may ngiting pagod at palaging nakikipagbiruan sa kanyang mga kapatid. Pero si Naomi, hindi na makaarte ng totoo. Naomi, anak, sabi ni Wilfred, kumain ka na ba? Nag-uwi ako ng pansit para sa lahat. Yung favorite mo kung saan tayo nagpapaluto ng pansit.
Naniga si Naomi. Kumirot ang dibdib niya sa itsura nito. Wala man lang kamalay-malay sa ginagawa ng kanilang ina. Tumango siya at pilit na lang umiti. Salamat pa, pero wala po kasi akong gana. Bababa na lang po ako kapag gusto ko. Bahagyang kumunot ang noo ni Wilfred. Pagod ka yata. Masyado bang marami ang inaaral? Ibinaba ni Naomi ang tingin. Opo. Marami po kasing pinapagawa ang mga teacher namin sa school. Kinagabihan, habang magkakasalo sila sa hapag, hindi talaga malunok ni Naomi ng maayos ang kanyang pagkain. Abala si Caleb sa pagkakwento tungkol sa quiz bee nito. Si Mia naman ay kumakanta sa pagitan ng subo. Ang mama nila, tumatawa lang na parang walang ginagawang masama. Napatingin si Naomi kay Carol na siya namang naglalagay pa ng karagdagang ulam sa plato ni Wilfred. May lambing at pag-aalaga sa mga mata ng kanyang ina, pero alam niyang ganoon din ang tingin ng kabit nito. Naomi! Pumukaw sa kanya ang tinig ng amain. Napabalikwas naman siya. Ha? Halos hindi mo nagagalaw ang pagkain. Ayos ka lang ba? Nag-aalala ang mata ni Wilfred. Napalunok si Naomi at pilit siyang umiti. Ayos lang po. Hindi lang po ako masyadong gutom. Tinitigan siya ni Wilfred ng ilang sandali bago tumango. Sige, pero huwag kang laging lumalaktaw ng kain. Baka magkasakit ka. Parang hinampas siya ng malakas ng alon ng pagkakasala. Gusto niya nang isigaw na nagloloko lang ang kanyang ina. Nanililin lang ito ni Carol. Ngunit ang matalim na titig ni Carol mula sa kabilang dulo ng mesa ay pumigil sa kanya. Ibinaba ni Naomi ang paningin at nararamdaman ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting lumalago ang sama ng loob ni Naomi. Parang namumuong ulan sa ulap na handang bumuhos anumang oras. Iniwasan niya na si Carol hanggat maaari. Kapag inuutusan siya nito, nagkukunwari siyang abala. Kapag kinakausap siya, puro maikli at malamig na sagot lamang. Isang Sabado ng umaga, sinalubong siya ni Carol sa labahan. Ang lamig mo na sa akin. Iniiwasan mo ko? Alam kong may hinanakit ka sa akin. Pero sana umayos ka dahil nakakahalata ang papa mo. Iniisip niyang nag-away tayo. Hindi siya tumingin dito. Bakit? Yun naman po talagang totoo, di ba? Nag-aaway po tayong dalawa. Nag-aaway po tayo kasi hindi ka makontento kay Papa. Kasi ang landi mo. Bigla siyang sinampal ng kanyang ina. Ingat ka sa mga salita mo, Naomi. Nagiging bastos ka na. Tumulo ang mga luha niya. Bakit? Bastos ako dahil baka nagsasabi ako ng totoo. Ikaw, Mama, hindi ka ba bastos pagkatapos maghanap ng ibang lalaki? Ha? Dinuro siya ni Carol. Tumahimik ka. Nangako kang itatago natin to. Nanay mo pa rin ako. Kaya ako dapat ang susundin mo. Hindi ako nangako. Singhal ni Naomi. Ipinilit mo sa akin. At sa tuwing tinitingnan ko si Papa, hindi ko alam kung kaya ko pang magsinungaling sa kanya sa bawat araw. Hindi ka malang naawa sa kanya. Sobrang buting asawa at ama niya sa ating lahat. Hinawakan ni Carol ang mga braso niya. Ginawa ko to para sa inyo. Oo, nagkamali ako pero nagsisisi na naman ako. Nagliyab ang dibdib ni Naomi. Hindi, Mama. Para lang yan sa sarili mo. Mabilis siyang umatras at iniwan doon si Carol. Maging sa eskwela, ramdam ang bigat ng sekreto ni Naomi. Hindi siya makapag-focus, hindi makatawa kasama ang mga kaibigan gaya ng dati. Napansin na rin yon ng kanyang nobyo na si Tristan. Parang ang layo mo na sa akin, sabi ni Tristan. Tuwing tinatanong kita kung anong problema, hindi mo sinasabi. Yumakap si Naomi sa kanyang mga tuhod habang nakatitig sa damo. Hindi ko pwedeng sabihin. Bakit hindi? Kumunot ang noo nito. Ako ang boyfriend mo. Dapat alam ko kung anong problema mo. Kasi sinasabi ko naman kung anong problema mo. Tungkol sa atin ang problema. Hindi ito tungkol sa atin. Mahina niyang sagot. Pero may kinalaman pa rin, giit ni Tristan. Dahil naapektuhan ka at kapag naapektuhan ka,
maapektuhan din ako. Naomi, magsalita ka. Nag-init ang mga mata ni Naomi, ngunit kinagat niya ng mariin ang mga labi. Kapag sinabi ko, masisira lahat, nanigas ang panga ng binata. Ano ba kasi yun? Sa isang saglit, muntik na siyang bumigay. Muntik nang kumawala ang lahat. Pero agad niyang naalala ang pagod ng ngiti ni Wilfred, ang mata ni Caleb na puno ng pag-asa, at ang halakhak ni Mia. Kapag lumabas ang katotohanan, sila ang mawawasak, masisira ang pamilya nila. Kaya umiling siya. Hindi ko kaya. Huwag mo na akong pilitin. Maayos pa naman siguro to. Saka family problem to at labas ka rito. Napabuntong hininga si Tristan at halatang frustrated. Naomi, nagtatayo ka lang ng pader sa pagitan natin. Pero kung ayaw mong sabihin, huwag mo sanang hayaang makaapekto sa relasyon natin. Tumagos sa kanya ang bawat salita. Ngunit mas pinili niyang manahimik at mas higpitan ang pagkakayakap sa sarili. Unti-unting nawawala ang mga piraso ng sarili niya. Sa bahay, sa paaralan, pati na rin sa pakikipagrelasyon kay Tristan. Gabi-gabi, nakahiga siya ng gising at nakatitig sa kisame. Mahimbing na natutulog ang kanyang mga kapatid sa kabilang kwarto at mula sa labas, dinig ang mumunting bulungan ng kanyang mga magulang. Sa imahinasyon niya, muli niyang nakikita si Carol, palihim na nakikipagkita, nakikipaghawakan ng kamay sa ibang lalaki. Gumulong si Naomi sa gilid at tinakloban ang una ng mukha. Kinamumuhian niya si Carol na sariling ina. Kinamumuhian niya sa pagpipilit nito na gawing kakontsaba siya, sa pagpilit na ipagkanulo ang iisang tao na tunay na naging ama nila. Pero higit sa lahat, kinamumuhian niya ang sarili dahil nanatili siyang tahimik sa lahat ng kasinungalingang iyon. Nang dumalo sila sa misa, niyaya siya ni Wilfred na kumain sa paborito nilang restaurant. Bahagya siyang napangiti nang alam na ng amain ang mga gusto nilang pagkain, na para bang kilalang kilala na talaga sila. Habang kumakain, dumampi ang kamay ni Wilfred sa kamay ni Carol sa ibabaw ng mesa. Nakangiti naman ang kanyang mama na para bang walang ginawang mali. Nadurog ang loob ni Naomi. Malakas niyang ibinagsak ang kutsara na ikinagulat ng lahat. Naomi, nag-aalalang tanong ni Wilfred. Anong problema, anak? Mabilis siyang ngumiti ng pilit. Sorry po, nahulog lang. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay at ang malamig na titig ni Carol ay tumarak sa kanya na parang patalim. Pinagmasdan naman siya ni Wilfred na wari ramdam ang unos na nakatago sa kanya. Agad na iniwasan ni Naomi ang tingin, takot na kapag tumagal pa, kusang mabunyag ang katotohanan. Kinagabihan, muli siyang pinasok ni Carol sa kwarto. Naomi, pabulong na wika nito. Salamat at nanahimik ka. Matalim siyang tumingin dito. Huwag mo po akong pasalamatan. Hindi ko ginagawa to para sa'yo. Lumambot ang mukha ng kanyang ina. Alam kong iniisip mo na ako ang kontrabida. Pero hindi ko naman mababawi ang ginawa ko. Basta tulungan mo na lang akong itago. Tinigilan ko na naman siya. Hiniwalayan ko ng lalaking yon. Nanginginig sa galit ang tinig ni Naomi. Dapat lang naman po talaga, Mama. Asawa mo po si Papa. Kailanman ay hindi ko maiintindihan ang pananakit sa taong tunay na nagmamahal sa atin. Hindi ko maiintindihan ang pagsira mo po sa sariling pamilya natin. Minsan na po tayong nawasak ng mambabae at abandonahin tayo ng tunay po naming ama. Kaya sana, alam niyo po ang pakiramdam sa ginagawa niyo po sa stepfather namin. Tumigas ang anyo ni Carol. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Tinalikuran ni Naomi ang ina. Naiintindihan ko man po o hindi, mali pa rin po ang ginawa mo. At hindi mo po alam kung gaano kasakit ang maging anak mo ngayon. Walang imik na lumabas si Carol. Iniwan siyang mag-isa sa kwarto at luhaang nakabaon ang mukha sa unan. Noon, naniwala si Naomi na hindi na masisira ang masayang pamilya nila. Na sobrang swerte na nila kay Wilfred. Pero ngayon, maramdam niyang para siyang lubid na hinihila mula sa magkabilang dulo na tila dahan-dahang napupunit.
Bawat kasinungalingan, lalong nagpapadurog sa kanyang puso. At habang nakahiga siya sa dilim, unti-unting sumilay ang nakakatakot na katotohanan. Hindi lang si Carol ang sumisira sa kanilang pamilya, kundi ang pananahimik niya at pagpapanggap na parang walang alam. Naomi, kain ka na. Malilate ka. Masiglang sabi ni Wilfred. Napilitan siyang pumasok at umupo. Nakatawa sina Caleb at Mia, nagtatawanan sa corny na knock-knock joke na hindi niya man lang narinig ng buo. Napuno ng liwanag ang paligid dahil sa pamilya niya. Sa liwanag na hindi niya magawang saluhan. Anak, okay ka lang ba talaga? Pansin agad ni Wilfred. Napapansin ko nung mga nakarang araw ka pa, parang laging walang gana at matamlay. May masakit ba sa'yo? Mabilis naman siyang umiling. Ahis lang po ako, pero hindi siya ayos. Hindi kailanman magiging ayos hanggat hindi siya nagiging totoo kay Wilfred. Bakit parang malungkot ka lagi, ate? Tanong bigla ni Caleb habang nakakunot ang noo. Napasinghap si Naomi. Hindi naman. Malungkot ka? Sabat ni Mia. Hindi ka na nga tumatawa sa jokes ni Papa? Napakagatlabi si Naomi. Si Wilfred naman ay tumawa na lang. Baka busy lang ang ate niyo sa school. Napangiti siya ng tipid. Nagpapasalamat sa depensa ng amain. Ngunit habang isinusubo ang kanin, ramdam niya ang buhol na muling umaakyat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng klase, nagtagal siya sa library ng mas matagal kesa sa dati. Sinabi niyang may kailangan siyang tapusin na research pero ang totoo ay ayaw niya pang umuwi. Basta gumawa siya ng paraan para hindi agad makauwi at palaging makaiwas. Mukhang pagod ka na, sabi ng boyfriend niyang si Tristan. Oo, pag-amin ni Naomi at pinilit ngumiti. Sa school ba o sa bahay? Napalunok si Naomi. Lagi yung tanong ni Tristan, pero sa bawat pagkakataon, isa lang ang sagot na bumubungad sa isip niya. Kinuha ni Tristan ang kamay niya sa mesa. Alam mong pwede mong sabihin sa akin ang lahat, di ba? Napatingin si Naomi sa mga kamay nila na magkahawak. Hindi niya na kinakaya ang bigat na nararamdaman. Huminga siya ng malalim. Si Mama, may ibang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Tristan. Ano? Agad niyang ibinaba ang tinig. Nahuli ko si Mama. Magkasama sila. Pinakiusapan niya akong huwag sabihin kay Papa. Hindi ko alam ang gagawin. Mabuting asawa at ama sa aming magkakapatid si Papa, kahit na hindi siya ang totoo naming ama. Hindi niya deserve to. Pero kung sasabihin ko, siguradong iiwan niya kami. Wala na kaming pera. Hindi makakapag-aral sina Caleb at Mia. At laging pinapaalala ni Mama na anak niya ako, na dapat protektahan ko siya. Para akong nalulunod, Tristan. Hindi na ako makahinga. Lumambot ang mukha ni Tristan. Naomi, hindi mo naman kasalanan. Hindi ikaw ang pumili at si Mama mo ang nagkamali. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Naomi. Pero ako ang nagtatago. Araw-araw tinitignan ko si Papa na nakangiti, na parang walang mali at pakiramdam ko, trinataidor ko din siya. Hinagod ni Tristan ang kanyang kamay. Alam kong mahirap pero hindi mo dapat pinapasan to. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo siyang umasa kay Tristan. Ang boyfriend niya ang naging kanyang comfort habang naguguluhan sa lahat ng nangyayari. Pagkatapos ng klase, mas madalas na silang magkasama. Sa simula, tahimik na nakikinig sa Tristan. Niyayakap siya, hinahaplos ang buhok niya at bumubulong ng, "Kaya mo yan." Ngunit dahan-dahan, may napansin si Naomi na pagbabago. Isang gabi, magkasama silang nakaupo sa parke. Sinusubukan ni Naoming ikwento ang isa pang pag-aaway ni Carol at Wilfred. Pero hindi pa man siya natatapos, nagreklamo na si Tristan. Naomi, palagi na lang ganyan. Bahagya siyang natigilan. Anong ibig mong sabihin? Lagi na lang tungkol sa gulo ng pamilya mo. Napahilot ang kanyang boyfriend sa sentido. Hindi sa wala akong pakialam pero hindi mo ba gustong pag-usapan naman ng iba? Tungkol sa atin, halimbawa. Namula si Naomi.
Akala ko gusto mong mag-open up ako. Gusto ko. Sagot naman ito agad, pero may bakas ng pagod ang tinig. Pero palagi na lang tungkol sa stepdad mo, kay mama mo, sa mga away nila. Nakakapagod ng makinig, nakaka-drain. Wala rin namang nangyayari kasi hindi ka gumagawa ng paraan para maayos ang problema mo. Parang ano, pilit ni Naomi habang bumibilis ang tibok ng puso. Parang wala na akong halaga sa'yo. Parang sinampal si Naomi. Hindi totoo yan. Kung ganun, patunayan mo. Sagot ni Tristan. Sabihin mo sa akin ang mga pangarap mo, plano mo, kahit ano na hindi tungkol sa kanila. Napakagatlabi si Naomi, pero wala siyang masabi. Wala siyang maisip kundi ang pasanin. Sa huli, pabulong niyang nasabi, "Pasensya na." Bumuntong hininga si Tristan at niyakap siya. Miss na kita, Naomi. Miss ko yung ikaw na natatawa sa jokes ko, yung ikaw na excited sa lahat. Hindi tong ikaw na palaging mabigat. Pero isang linggo ang lumipas bago tuluyang bumigay ang lahat. Nasa maliit na apartment ni Tristan sila at magkasamang nag-aaral. Tahimik si Naomi buong gabi. Pero nang tanungin siya ni Tristan, sumabog ang lahat. Parang nagsisimula ng maghinala si Papa. Tinanong niya kung may tinatago si Mama. Niyakap niyang unan habang nanginginig ang kamay. Hindi ko lamang isasagot. Nagsinungaling ako, diretso sa mukha niya. Binitiwan ni Tristan ang ballpen at halatang nabwisit. Naomi, hindi mo pwedeng gawin yan sa sarili mo. Sabihin mo na lang ang totoo. Anong choice ko? Balik niya naman. Kung iwan kami ni Papa, mawawala ang lahat. Paulit-ulit na sinasabi ni Mama na ako ang dapat magprotekta. Hindi ko pwedeng pabayaan sina Caleb at Mia. Napatayo si Tristan at itinaas ang kamay. Kailan mo pakakawala ng sarili mo sa kasinungalingan na yan? At ngayon, mabigat ang nararamdaman mo. Palagi mo na lang nasasalin sa ibang negative na aura mo. Naluha siya agad. Alam niya namang nakakadrain siya. Pero hindi niya na kasi talaga alam kung saan ibubuhos ang lahat. Napailing si Tristan. Parang mas mahal mo pang stepdad mo kaysa sa akin. Baka naman kaya ayaw mong sabihin kasi iba na yan. Ayaw mong mawalay sa ama inyo kasi ang totoo, may pagtingin ka. Parang tumigil ang lahat sa sinabi ng kanyang boyfriend. Natigilan si Naomi at nanlaki ang mga mata. Anong sinabi mo? Mahal na mahal niya si Wilfred bilang ama. Kailanman, hindi yun pumasok sa isip niya na mahalin ito bilang lalaki. At tiyak na ganoon din ang nasa isip ng kanyang amain. Pero yon at ang boyfriend niya may naisip ng masama. Umiwas si Tristan. Ibig kong sabihin, palagi mo siyang ipinagtatanggol. Laging siyang iniisip mo. Paano siya? Anong mararamdaman niya? Minsan naiisip ko baka may nararamdaman ka higit pa sa... Tumigil ka! Singhal ni Naomi at biglang tumayo. Huwag mo kong bastusin ng ganyan. Itinaas ni Tristan ang dalawang kamay. Hindi ko sinasabi yon. Ang ibig sabihin ko lang... Iniisip mong ganun akong magmahal? Nanginginig ang kanyang tinig. Tatay ko siya, Tristan. Siya lang ang totoong tatay na minahal ko. At ngayong ginagawa mong madumi ang pagmamahal ko? Namutla ang binata. Naomi, hindi ko ibig... Pinagkatiwalaan kita. Pabulong, ngunit mabagsik na wika ni Naomi. Ibinukas ko ang lahat at imbis na unawain mo, hinusgahan mo ako? Sinubukan siyang hawakan nito. Sandali, Naomi. Umatras siya at malamig ang boses. Tapos na tayo. Naomi, hindi ko kailangan ng boyfriend na makitid ang utak. Dinampot niya ang bag, lumabas ng apartment at hindi lumingon. Nawala ang taong akala niya'y masasandalan niya. Akala niya si Tristan ang magiging kanlungan niya. Pero ang sakit na dinala niya'y ginawang kahinahinala at ginawa pang marumi. Tahimik na dumaloy ang mga luha ni Naomi. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na kalungkutan. Nanatili pa rin ang bigat sa kanyang balikat, ngunit ngayon wala na siyang katuwang. Isang gabi, alam agad ni Naomi na may mali pagpasok pa lang niya sa bahay. Karaniwan, nasa kusina si Wilfred, mahina pang umaawit habang tinutulungang naghahanda ng hapunan si Carol. O kaya naman,
Nagtatawanan sina Caleb at Mia sa sala. Pero ngayon, tila nakahinto ang lahat. Dahan-dahang ibinaba ni Naomi ang kanyang bag. Hello? Mula sa dulo ng sala, may mga tinig na pumunit sa katahimikan. Mababa sa una, bago unti-unting lumakas. Gano'n na katagal? Boses yon ng kanilang amain habang nanginginig sa galit. Parang may kumalabog sa dibdib ni Naomi. Papa? Mahina niyang tawag at lumapit ng ilang hakbang. Puno ng depensa ang boses ng mama ni Naomi. Hindi mo naiintindihan. Abala ka palagi sa trabaho, sa pagbibigay, kaya hindi mo na ako nakikita bilang asawa. Natigilan si Naomi sa may pasilyo at sumilip ng marahan. Nakatayo si Wilfred sa harap ng mama niya. Maputla ang mukha pero naglalagablab ang mga mata. May hawak itong gusot na resibo at halos mamuti ang kanyang kamao sa higpit ng pagkakapisil. Sa tapat ng stepfather, nanginginig ang labi at parang dagang nahuli. Nagsisinungaling ka sa akin. Basag ang tinig ni Wilfred. Matagal na. Kasama siya. Nanlamig ang mga kamay ni Naomi. Alam na pala ng stepfather nila. Idinikit niya ang sarili sa pader at mabilis ang takbo ng isip. Pinatunayan ng kasunod na salita ang kanyang kinatatakutan. At ikaw? Biglang lumingon si Wilfred at tumama ang matalim na titig sa kanya. Napasinghap si Naomi. Hindi niya namalayang nakikita na pala siya. Alam mo, hindi ba? Umalingaw-ngaw ang boses ni Wilfred na tila basag at sugatan. Naomi, alam mo ang tungkol dito? Nanlambot ang tuhod niya. Papa, huwag kang magsinungaling. Dagungdong ng tinig ng amain nila. Alam mo, nakita mo at nananahimik ka habang ginagawa kong sira sa sarili kong bahay. Namuo ang luha sa mga mata ni Naomi. Lumapit siya habang nanginginig ang mga kamay. Sorry po. Ayoko pong saktan ka. Pinoprotektahan lang po kita, Papa. Akala ko... Pinoprotektahan? Mapait na humalakhak si Wilfred. Sa panonood mo sa akin na niloloko araw-araw, sa pagpapahintulot mong mahalin ko ang babae ng taksil, habang alam mo ang katotohanan, ganun ba ang pagprotekta, anak? Sumabat si Carol at marinang tinig. Huwag mo siyang sisihin. Ako ang nagsabi sa kanya na manahimik. Sumunod lang siya sa akin. Pero binulyawan siya ng kanyang amain. Hindi. May pagpipilian si Naomi. Muli siya nitong hinarap at mabigat ang paghinga. At pinili mong magsinungaling. Bumigay ang tuhod ni Naomi. Papa, pakiusap. Hindi ko po sinasadya. Pinakain mo ko sa parehong mesa. Pinatulog sa parehong higaan. Pinapaniwala na buo ang pamilyang to. Nabasag ang boses ni Wilfred at puno ng sakit. Alam mo ba kung gaano kabastos yun? Na mismong mga batang tinuring kong parang anak, nagawa akong pagsinungalingan. Tumama ang salitang anak sa dibdib ni Naomi na parang kutsilyong lumalalim. Nagtiwala ako sa'yo. Umiiyak na sabi ng kanilang stepfather. Bumuhos na rin ang mga luha ni Naomi. Sorry po. Kaya lang, sabi ni Mama, kapag nalaman mo magiging mahirap ulit kami. Maghihirap sina Caleb at Mia. Hindi ko po kayang mawala ka sa amin. Hindi na po namin kayang mawala ng Papa. Napangiwi si Wilfred. Halong puot at dalamhati ang sumiklab sa mga mata nito. At ngayon, nawala pa rin ako. Umatras si Naomi at umiling. Papa, pero tinalikuran siya ni Wilfred. Dinaklot ang buhok at mukha na parang gustong punitin ang sarili nitong sakit. Dapat, nagtiwala ka sa akin, Naomi. Bulong ni Wilfred na halos durog na durog. Ang tanging nais ko lang ay bigyan kayo ng buhay na mas maganda kaysa sa iniwan ng tunay niyong ama. At ikaw, iniisip mong iiwan ko kayo dahil sa kasalanan niya. Ang sakit na nga ng ginawa ni Carol. Dinagdagan mo pa. Humikbi si Naomi at halos hindi na makahinga. Gusto niyang lumuhod, yakapin ang mga paa nito, magsumamo na huwag silang talikuran, pero ayaw gumalaw ng kanyang mga binti.
Lumapit si Carol at puno ng desperasyon ng tinig. Tama na. Ako ang sisihin mo. Hindi siya. Ngunit mariing tinaas ni Wilfred ang kamay. Tumigil ka. Sobra nang sinabi mo. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Binigay ko sa'yo lahat, Carol. Naging mabuti akong asawa at ama sa mga anak mo. Tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin. Muling tumama kay Naomi ang tingin ni Wilfred. Hindi na yon ang init na nakasanayan, ni ang kapanatagang nagbigay sa kanya ng kanlungan noon. Sugat at pader na lang ang naroon sa lugar ng tiwalang naghalo. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang tingnan ka ng katulad ng dati. Nanghihinang sabi ni Wilfred. Parang nadurog ang buong pagkatao ni Naomi. Papa, please, huwag mo po kaming iwan. Mahal ka po namin, Papa. Pero naglakad na ang amain nila palayo at hindi na sila nilingon pa. Bumagsak si Naomi sa sahig, humahagulgol habang tinatakpan ng mukha. Lumuhod si Carol sa tabi niya, tila gusto siyang hawakan ngunit umurong si Naomi. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya rito. Kasalanan mo to, Mama. Kung hindi ka ng lalaki, kung nakontento ka lang sana, hindi magagalit ng ganito si Papa. Bumuhos na rin ang mga luha ni Carol. Wala na tayong magagawa. Alam na niya. Sinabi ko naman sa'yo na kumampi ka sa akin. Hindi ka sana nasasaktan ng ganito. Umiling si Naomi. Hindi ako masasaktan ng ganito kung naging tapat ka. Kung hindi mo winasak ang lahat. Siguro, nakikipag-usap at nakikipagkita ka pa sa kabit mo kaya nalaman niya. Sa unang pagkakataon, walang naisagot si Carol. Siguro ay sakalang nito na pagtanto ang mali nito. Galit na siya sa akin. Hindi niya na ako mapapatawad. Mas lalong umiyak si Naomi. Wala na kaming papa ng mga kapatid ko. Damay na kami sa galit niya sa'yo. Sa pagtatangkang protektahan ang kanyang pamilya, silang magkakapatid mismo ang nawala ng kaisa-isang lalaking itinuring silang tunay na anak. At ang pagbagsak ng tiwala ni Wilfred ang pinakamasakit na parusang hindi niya kailanman inakala. Naging mahirap para sa kanila ang mawala si Wilfred. Bumalik na lang din sila sa dati nilang bahay. Hindi sila pinalayas, pero nahiya na lang din talaga siguro si Carol. At sinang-ayunan naman yun ni Naomi. Wala silang karapatang tumira sa maayos na bahay pagkatapos ng mga ginawa ng nanay nila. Kumusta ang school nyo? Tanong niya kina Caleb at Mia. Napasimangot si Caleb. Sabi ng teacher ko, kapag hindi ako nagbayad, hindi ako makaka-exam sa susunod na linggo. Naluha na rin si Mia. Sinabihan din ako, Ate Naomi. Parang pinipiga ang dibdib ni Naomi. Lumuhod siya sa tabi ng mga ito at hinawi ang buhok ni Mia. Mag-iisip ako ng paraan. Pangako, saka kapag nabayaran yung balance ninyo, lipat na muna siguro tayo sa public school para kayanin natin, ha? Mahal kasi talagang tuition fees sa mga school ninyo. Mahal din ang tuition fees sa university na pinapasukan ko. Pero nag-apply na ako for scholarship at nakapasa naman ako. Mas mahirap kasi kung lilipat ako ng school kasi iba rin naman sa college. Sakalang tumingin ang kanilang ina na mapulang-mapula ang mga mata. Sinabi ko na sa'yo, hindi na natin kayang ituloy sila dyan. Libre sa public school. Doon na lang sila dapat. Hindi na nagsalita pa si Naomi. Ayaw niyang kausapin ang kanyang ina. Baka magkasagutan na naman sila. Kinagabihan, kapag nakahiga si Naomi, naiisip niya ang amain nilang si Wilfred. Iniisip niya kung okay lang ba ito, kung may nag-aalaga ba dito, pero kahit ang pag-alala, parang wala silang karapatan. Ngayon, lahat ng yon ay alaala na lamang, ang pagkawala ni Wilfred. Idiniin niya ang kamao sa dibdib. Kung sinabi ko lang agad, baka hindi niya kami tinalikuran. Baka maayos pa rin kami, kahit sa amin na lang. Tahimik na dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sa sumunod na araw, nilaktawan ni Naomi ang pananghalian at naglakad papunta sa maliit na coffee shop malapit sa campus. Pinagmasdan siya ng may-ari. Yun kasi ang nakuha ni Naomi na part-time job. Okay na rin dahil malapit naman sa school. Kinaya niya yon. Kinaya niya dahil wala naman siyang choice kundi kayanin kahit mahirap.
Tahimik ang gabi nang umuwi si Naomi mula sa coffee shop. May dala siyang pagkain para kina Caleb at Mia. Ngunit pagtapat niya sa gate, natigilan siya. Isang pamilyar na figura ang nakatayo roon. Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa, nakayuko na para bang pasa ng bigat ng panahong lumipas. Parang tumigil ang paghinga ni Naomi. "Papa," napatingala ito sa boses niya at agad lumambot ang mga mata. Naomi! Mahinahon itong bati. Sandali siyang napako sa kinatatayuan. Sigaw ng puso niyang lapitan ito at yakapin, ngunit nakapirmi ang kanyang mga paa. Nakagapos sa lahat ng sakit na namamagitan sa kanila. Sa wakas, nakalapit na rin si Naomi. Ano pong ginagawa niyo rito?" Sumulyap ito sa maliit na bahay nila. Hindi para kay Carol kaya ako nandito. Nandito ako para sa inyo kasi miss ko na kayo mga anak. Hindi na napigilan ni Naomi ang sarili. Niyakap niya ito ng mahigpit, bumubuhos ang mga luha niya rito. "Papa, sorry po. Sorry po talaga," bulong niya rito. Tumango naman ito. Sorry din. Alam kong naipit ka lang anak. Nandito ako para sa inyo. Para kina Caleb at Mia. Bumuhos ang ginhawa na halos bumigay ang tuhod niya. Binuksan niya ang gate habang nanginginig ang kamay. "Tuloy po kayo." Sa loob, nanlaki ang mga mata ng kanyang kapatid. "Papa!" Sabay sigaw ni na Caleb at Mia at agad na iniwan ang ginagawa. Tumulo ang mga luha nito. Hali kayo mga anak. Niyakap nito ang dalawa niyang kapatid, sabay tawa at iyak. Naluha si Naomi habang pinagmamasdan si Wilfred na halikan ang mga ito sa noo. Parang sandaling muling naging buo ang tahanan. Ngunit mula sa kusina, biglang narinig ang boses ni Carol. "Anong ingay dyan?" Sumulpot ito sa may pinto at napatigil nang makita si Wilfred. Nagbalik ang ngiti, ngunit mabilis ding naputol. "Bumalik ka, Wilfred." Ngunit umiling ang kanilang amain. Hindi para sa'yo. Nandito ako para sa mga bata. Nilapitan ni Naomi ang mga kapatid. Kumurap sina Caleb at Mia at agad naramdaman ng tensyon. Kaya mabilis na sumingit si Naomi. "Papa, baka po pwedeng sa labas tayo mag-usap?" Nag-alinlangan ito ngunit tumango na rin. Dahan-dahang humiwalay sa yakap ng mga kapatid niya. "Babalik ako agad." Malambing nitong sabi. "Mag-uusap pa tayo ah." Sa labas, mas malamig ang hangin, ngunit mainit ang pakiramdam ni Naomi. Nakatayo sila sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakita niyang bahagyang namayat ang kanilang stepfather. "Papa," mahinang tanong niya. "Kumusta po kayo? Kumakain pa po ba kayo?" Napakamot ito. "Kumakain naman ako. Nandito ako kasi para na akong mababaliw sa pangungulila sa inyo. Kahit na nagkamali ka, anak pa rin kita. Anak ko pa rin kayo kahit may bahagi sa akin na hindi na mapatawad si Carol. Hindi ko kayo kadugo pero sa puso't isip ko, akin kayo. Akala ko mas madali kong puputulin ko ng lahat pero mali ako. Araw-araw kayo ang iniisip ko mga anak." Napalunok si Naomi. "Sobrang namiss ka namin. Si Caleb hindi yun emosyonal pero alam ko pong umiiyak gabi-gabi kasi hindi na po kayo nakakapag-banding. Si Mia rin po at ako. Akala ko po kinasusuklaman mo ko." Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. "Naomi, hindi. Nagalit ako. Oo, nasaktan pero hindi kita kinamuhian. Hindi ko magagawa. Ako nagpalaki sa inyo kaya mahalaga kayo sa akin." Tuluyan ang bumuhos ang mga luha niya. "Akala ko po na wala ka na sa amin. Sorry po kung pinagtakpan ko po si Mama. Kung hindi ko po agad sinabi sa inyo ang totoo. Natakot lang po ako. Natakot po ako na kapag nalaman mong totoo, natural po na mawawala po kayo sa amin. Kasi sino lang po ba kami? Hindi mo naman po kami tunay na anak. Wala po kaming karapatang humabol sa inyo." Lumapit ito at namumuo na rin ang mga luha. "Pasensya na anak na nangyari ito sa amin ng mama ninyo. Hinayaan kong bulagin ako ng sakit. Ikaw ang sinisisi ko, samantalang si Carol lang dapat." Umiling si Naomi.
Dapat sinabi ko po noon kung nagsalita ako agad. Tama na. Malumanay, ngunit matatag ang tinig ni Wilfred. Hindi mo kailangan parusahan ang sarili mo. Nakikita ko na ngayon ang hirap na pinapasan mo. Nagtatrabaho ka, nag-aalaga sa kanila. Hindi ko matiis na makitang kayong nahihirapan. Kahit wala akong karapatan sa inyo, kahit na hindi na kami maayos ng mama ninyo, gusto ko pa rin na may bahagi ako sa paglaki ninyo. Kinagat ni Naomi ang labi. Papa, inabot nito ang balikat niya at banayad na hinaplos. Hindi mo na kailangan mag-isa. Hindi ako babalik sa kanya, Naomi. Tapos na kami. Pero sa inyo, sa inyong tatlo, hindi ko kayo tatalikuran. Mahina siyang napahikbi sa saya. Doon niya napatunayan na mahal sila ni Wilfred bilang mga anak. Mas lalo tuloy siyang nagsisisi na pinagdudahan niya ang pagmamahal nito. Papa, natutuwa akong nandito ka, pero ang sakit din dahil wala ka pa rin dito. Pinunasan ni Wilfred ang mga luha niya. Alam ko, sana ibang nangyari, pero hindi ko siya kayang patawarin. Hindi ko makakaya lalo pat nahuli sila mismo ng mga mata ko. Inaayos na rin namin ang paghihiwalay namin kasi hindi ko na talaga kayang makipagbalikan sa mama nyo. Kahit sa papel, ayaw ko nang may connection pa kami. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi niya pa rin inaasahan. Sa loob-loob niya, ayaw niya ring mangyari yon. Hindi deserve ng mama nila ang kanilang amain. Pero kayo, pagpapatuloy nito, sisiguraduhin kong may bibigay ako. Pag-aaral, pagkain, lahat ng kaya ko. Nagsisimula na ako magtabi. Ayokong makinabang siya kaya sa inyo ko iiwan. Ikaw ang bahala, Naomi. Pansamantala, nagpaalam na muna ito sa kanila. Sinabi nitong may aasikasuhin lang at pagkalipas ng isang buwan, bumalik na si Wilfred. Papa, ngumiti ito ng bahagya. Naomi, maaari ba akong pumasok? Nanuyo ang kanyang lalamunan pero tumabi siya. Siyempre naman po, mabuti at nakabalik na po kayo. Sa loob, may amoy pa ng munggo mula sa pananghalian. Nasaan ang nanay mo? Wala po, sagot agad ni Naomi. Sabi niya po, matatagalan siya. Tumango ito. Mabuti at makakapag-usap tayo. Kumunot ang noo ni Naomi. Pag-usapan? Tungkol po saan? Itinuro nito ang sofa. Umupo ka. Mabilis ang tibok ng puso niya habang sumusunod. Inilabas ni Wilfred ang isang sobre mula sa coat. Makapal at maayos na nakaselyo. Napakurap si Naomi. Ano po ito? Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinupunit ang selyo. Sa loob ay may passbook, checkbook at isang nakatiklop na papel. Napatingin siya rito at litong-lito. Papa, hindi ko po maintindihan. Umusog ito papalapit. Isang bank account yan. May sapat na halagang nakalaan, pangtustos sa inyong mga magkakapatid ng maraming taon kung gagamitin ang tama. Pero may isang kondisyon. Nanuyo ang bibig ni Naomi. Kondisyon po? Oo. Tinitigan siya nito. Gamitin mo lang para sa kanila. Para sa kinabukasan ninyo ng mga kapatid mo. Hindi para sa nanay ninyo. Hindi para kanino man. Para lang kina Caleb at Mia at para sa'yo. Kung yun ang paraan para makapagpatuloy kayo sa pag-aaral. Umawang ang mga labi ni Naomi sa pagkagulat. Papa, pero bakit po? Bakit mo po ako pinagkakatiwalaan ng ganito? Dahil alam kong poprotektahan mo sila sa paraang walang ibang gagawa. Nakikita ko kung paano ka nagsasakripisyo para sa kanila. Kahit nasasaktan ka, inuunawa mo pa rin sila. Yan ang ginagawa ng isang magulang. At sa ngayon, mas ikaw ang nagiging magulang nila kesa sa sarili niyong ina. Tinignan ni Naomi ang mga binigay nito. Sobrang laki ng halagang nandoon para sa kanilang tatlo. May educational plan pa. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit binigay na agad nito yon. Papa, makikita ka pa po ba namin? Tanong ni Naomi. Hindi agad nakasagot ang stepfather nila. Napayuko ito at bumuntong hininga. Pupunta na ako sa Canada. Doon ako kasama ng mga kapatid ko.
tumulo agad ang mga luha ni Naomi. Agad sumugod sina Caleb at Mia at mas mahigpit na niyakap si Wilfred. Ayaw nila itong umalis. Sa ganoong sitwasyon pa nga lang, hirap na sila. Ang mawala pa kaya ito ng matagal? Mga anak, huwag niyo akong pahirapan ng ganito. Iiwan ko naman na maayos ang buhay ninyo. Umiiyak na sabi ni Wilfred. Umiling si Mia. Papa, hindi namin kailangan yon. Ikaw po ang kailangan namin. Papa, mahal ka po namin. Huwag mo po kaming iwan. Mia, tawag ni Naomi. Pinunasan ng kanilang amain ang mga luha nila. Lalayo ako kasi kailangan kong magsimula ng bago. Hindi ko magagawa yun kung nandito ako. Pero hindi naman ibig sabihin nakakalimutan ko na kayo. Tatawag pa rin ako. Kukumustahin ko kayo. Pwede bang kalimutan ko kayo? Mga anak ko kayo at sa akin kayo lumaki. Nang gabing yon, wala silang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Sinulit nila na kasama pa si Wilfred. Sinamahan din sila nito sa hapunan, pero nang makaalis, wala na silang ibang magawa kundi ang magpaalam at kumaway sa amang hindi man nila kadugo, pero minahal sila ng sobra. Lumipas ang mga taon, ginamit nila ang binigay ng kanilang amain. Silang magkakapatid, nagsikap at ginawa ang best nila para sa kanilang sarili at para sa mga taong nagmamahal sa kanila. Nakatayo si Naomi sa harap ng gate ng maliit na inuupahang bahay na naging tahanan nila sa loob ng halos 1 dekada. Pinagmamasdan niya ang kapatid na si Caleb habang inaayos ang kuwelyo ng graduation gown sa salamin ng cellphone. Matangkad na ito ngayon at ang dating bilog na mukha ay naging matalim na ang anggulo ng isang binatang handa ng harapin ng mundo. Ang pangit magtingnan? Tanong ni Caleb sabay hatak sa tela. Ngumiti si Naomi habang nangingilid ang mga luha. Ayos na ayos. Ang gwapo mo na. Napangiwi si Caleb. Yak ate, huwag kang umiyak. Masisirang eyeliner mo. Natawa si Naomi at pinalo ito ng mahina sa braso. Hindi ako umiiyak. Hindi pa. Mula sa loob, sumigaw si Mia. Ate, tulungan mo ako sa heels ko, ang luwag. Bumalik si Naomi sa bahay. Nakatayo si Mia sa masikip nilang sala. Nakasuot ng puting bestida na halos sumayad sa sahig at hawak ang graduation cup ng kapatid nila. 1 taon na lang, ito naman ang gagraduate. Nakatapos na sila ni Caleb sa pag-aaral at masayang masaya si Naomi. Lumuhod si Naomi at inayos ang strap ng sapatos. Ayan, subukan mong lumakad. Maingat na humakbang si Mia sa kangumiti. Mas maayos na. Salamat ate. Lumabas naman ang ina nilang si Carol na bihis na rin. Kahit nagkamali ito noon, hindi naman maaalis ang katotohanan na nanay pa rin nila ito. Yun nga lang, masakit man, tinanggap na lang din nila ang katotohanan. Umalingaw-ngaw ang sigla sa auditorium. Nasa unahan si Naomi hawak ang cellphone para makunan ng litrato ang lahat. Nakapagtapos na siya 2 taon na ang nakalipas. Business administration na may karangalan at may maayos na trabaho na sa isang logistics company. Ngayon, pagkakataon naman ng kanyang mga kapatid na magningning. Caleb Ramirez, Bachelor of Engineering, cum laude. Mabilis na tumayo si Naomi at halos mapatid sa tindi ng palakpak. Dumaan si Caleb sa entablado, nakataas ang noo at malapad ang ngiti. Mia, ikaw naman ang next. May teacher na tayo sa pamilya soon. Nakangiting sabi ni Naomi. Ngumiti rin naman ito. Sana nga, Ate Naomi. Pagkatapos ng seremonya, nagsama-sama silang 4 sa labas. Nagpa-picture din sila ng silang 3 lang magkakapatid para isend sa kanilang amain na nasa Canada. Kinagabihan, nagdiwang sila sa isang maliit na restaurant. Kasama nila roon ang bagong boyfriend ng kanilang ina. Hinayaan na lang nila, mukhang masaya naman si Carol sa bago nitong boyfriend. Isa pa, may kanya-kanya na silang buhay magkakapatid, kaya marahil nalulungkot si Carol na walang kasama. Bago matulog, nag-send siya ng picture sa kanilang amain. Napangiti siya,
Siguradong bukas na nito makikita ang mga yon, pero okay lang dahil alam niyang masaya na agad si Wilfred para sa kanila. Lumipas pa ang mga taon hanggang naging working adult na silang magkakapatid. Nagkaroon na rin ng fiancé si Naomi, pero gusto niyang may isang taong present sa kasal niya. Ate, excited na ako. Makikita na natin si Papa. Naluluhang sabi ni Mia nang ma-approve ang visa nilang tatlo papunta sa Canada. Ang tagal nating hinintay ito. Napangiti si Naomi. Ako rin. Gustong-gusto ko nang mayakap si Papa. Halika, umuwi na tayo. Sabihin natin kay Caleb ang magandang balita. Agad na silang nag-asikaso sa kanilang pag-alis. Walang alam si Wilfred na pupunta sila roon. Bala kasi nilang sorpresahin ng amain. Pupunta kayo kay Wilfred? Tanong ni Carol. Marahang tumango si Caleb. Isang linggo lang naman po kami ron. Babalik po kami rito dahil sa work. Isa pa po pala, sana pumayag ka po na kasama na maghahatid sa akin sa altar si Papa. Napasinghap naman si Carol at umiwas ng tingin. Payag naman ako. Oo naman, wala rin problema sa asawa ko. Ang problema lang naman kung papayag si Wilfred. Galit na galit pa yun sa akin. Tipid nang umiti si Naomi. Matagal na po yun. Sa tingin ko, napatawad na po kayo ni Papa. Saka may bagong asawa na rin naman po siya sa Canada. Actually, siya nga po ang contact namin para mapadali ang pagpunta namin doon. Alam niya po na mahal po kami ni Papa. Marahang tumango ang kanyang mama. Oh, sige. Mag-ingat kayo roon. Lumipas pa ang mga araw at dumating na ang araw ng flight nilang magkakapatid. Lahat sila nananabik na muling makita ang amain na matagal nang nawalay sa kanila. Nang makarating sa airport, nakita agad nila si Mina, ang bagong asawa ni Wilfred. Walang anak ang mga ito, kaya parang anak na rin ang turing sa kanila kahit hindi pa sila nakikita. I'm so glad to finally meet you. Hindi na lang sa video call, nakangiting sabi ni Mina. Napangiti si Naomi at yumakap dito pagkatapos ng mga kapatid niya. Masaya rin po kami na makilala ka. Salamat po sa pag-aalaga kay Papa. Wala yon. Let's go. Walang ideya si Wilfred about this. Siguradong magugulat yon. Natatawang sabi ni Mina. Nang makasakay sa sasakyan, hindi matanggal ang ngiti ni Naomi. Inayos niya ang kanyang scarf at napabuntong hininga. Sa wakas, makikita na nila si Wilfred. Pagkatapos ng 2 oras, nakarating na sila sa bahay ng mga ito. May farm na pala ang mga ito roon. Unang pumasok si Mina at iginiya sila sa loob. Wala ang papa ninyo. Baka nasa labas at kumukuha ng gatas ng baka. Mamaya papunta na yun dito. Halina kayo. Ipapakita ko ang mga magiging silid ninyo. Umakyat naman sila at tinitigan ang mga silid nila. Maayos yun at malinis. Napangiti si Naomi. Maya-maya ay narinig nila ang boses ng papa nila. Mina, nandyan ka na ba? Nagkatinginan silang magkakapatid. Bakas ang pananabik sa kanilang mga mukha. Unang bumaba si Mina at sumunod naman silang tatlo. Nabitiwan ni Wilfred ang mga dala nito nang makita sila. Mga anak! Papa! Usal ni Naomi. Kahit matanda na, mukhang malakas pa rin ang papa nila. Bakas ang luha sa mga mata nito. Dahan-dahan itong lumapit at inabot sila isa-isa para yakapin. Anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi niyo sinabi? Umiiyak na tanong ni Wilfred. Hindi na sila makasagot sa labis na pag-iyak. Miss na nila ang kanilang ama. Ang tagal nilang hiniling na sana'y makita itong muli. Ang lalaki niyo na. Nakagraduate na kayong lahat, hindi ba? Maayos na mga buhay ninyo. Tanong ni Wilfred. Itinuro nito ang dingding. Nandyan ang mga pictures ninyo. Mga anak, proud na proud ako sa inyo. Sorry kung marami akong okasyon na pinalampas. Umiling si Naomi. Papa, hindi po. Sobrang dami na po ninyong nagawa para sa amin. Miss na po namin kayo. Kaya nang magkaroon ng time, pumunta po kami dito. Saka Papa, ikakasal na po ako. Gusto ko pong isa ka po sa maghahatid sa akin sa altar. Tumawa ang kanilang amain. Oo naman. Pupunta ako at miss ko na rin kayo. Gaano kayo katagal dito? Mamamasyal tayo Magbabanding tayo. Tumango naman silang lahat. Matagal man silang hindi nagkita-kita, wala pa ring kupas ang pagmamahal ni Wilfred sa kanila. Sa 1 linggong nandoon sila,
Palagi silang inaasikaso ng amain. Pinagluluto sila ng breakfast, pinasyal sila sa farm sa syudad. Parang mga batang ibinibili ng kung ano-ano kahit may pera na naman sila. Nagtatalo pa nga sila. Papa, ano ba yan? Kami nga ang bibili para sa'yo. Kami ang magre-regalo. Itago mo na yung wallet mo. Engineer na ako at kumikita na. Pakikipagtalo ni Caleb kay Wilfred. Pero mapilit talaga ang amain nila. Hindi, ako ang tatay ninyo. Ako ang gagastos habang nandito kayo. Ang tagal ko kayong hindi nakasama. Kung gusto mong bumawi, saka na lang kapag umuwi kami ng tita Mina mo sa Pilipinas para sa kasal ng ate nyo. Nagsalita naman si Mia. Kuya, wag ka na makipagtalo kay Papa. Hindi tayo matatapos dito. Tumawa na lang si Naomi. Wala talaga silang magagawa sa kakulitan ng kanilang stepfather. Basta ang isang linggo nila sa pagstay sa Canada, bawat oras ay naging memorable. Pagkalipas ng isang taon, nakita muli nila sina Wilfred at Mina para sa kasal ni Naomi. Sobrang saya niyang nasa tabi niya sina Carol at Wilfred. Ang message ko lang naman, ingatan ni Lester ang anak ko. Mahal na mahal namin yan. Ayaw namin nasasaktan si Naomi. At kapag sinaktan mo, kahit nasa Canada ako'y susugod pa rin ako para sapakin ka. Saad ni Wilfred. Umiling naman ang asawa niyang si Lester. Makakaasa po kayo na hindi ko siya sasaktan. Mahal na mahal ko rin po si Naomi. Niyakap naman ni Naomi ang amain. Salamat po, Papa. Sobrang salamat po sa lahat ng pagmamahal na binigay niyo po sa aming magkakapatid. Nang araw na yon, mas lalo niyang minahal si Wilfred. Hindi lang ito basta naging asawa noon ng kanilang ina, kundi naging mabuting ama para sa kanilang magkakapatid. Kaya alam niyang lahat ng turo, pagmamahal at pag-aalaga, ibabalik nila ng walang pagdadalawang isip kay Wilfred. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tahanan ay hindi isang lugar o pangalan, kundi mga taong patuloy na nagmamahal sa atin kahit na nasasaktan. Maaaring pagbuklo din tayo ng dugo, pero ang pagmamahal, sakripisyo at pagpapatawad ay maaari tayong gawing isang pamilya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.